Kumusta po? Ako po si Dr. Elena Reyes. Bilang isang siruhano, tinuruan akong maniwala na pagkatapos ng edad 75, ang pagkain ng karne ay hindi pwedeng alisin sa ating dieta. Ang protina ay katumbas ng kalamnan at ang kalamnan ay katumbas ng kaligtasan. Iyan ang formula na nakagisnan natin. Ngunit nang suriin ko ang metabolic data ng aking mga pasyente na lagpas 75 taong gulang, tuluyan nitong binago ang aking paniniwala. Dahil pagkalipas ng edad na ito, hindi na napoproseso ng iyong katawan ang protina tulad noong ikaw ay 50 o 65 taong gulang pa lamang. Bumabagal ang panunaw, bumababa ang paglabas ng enzymes, humihina ang kakayahang humigop ng nutrisyon, at may mga partikular na tradisyonal na pagkain na ginagamit na ng ating mga ninuno, ang higit na mas mabisa kaysa sa karne, sa mga paraang ikinagulat ko rin. Narito ang katotohanang madalas hindi sinasabi sa mga nakatatanda. Pagkatapos ng 75, ang iyong mga selula sa kalamnan ay nagiging matigas sa stimulasyon. Tinatawag itong anabolic resistance ng mga mananaliksik. Ibig sabihin, maaari kang kumain ng isang malaking hiwa nang baka makaramdam ng pagkabusog, ngunit mabigo pa ring pukawin ang pagbuo ng kalamnan na labis na kinakailangan ng iyong katawan. Samantala, may mga tiyak na tradisyonal na pagkain na nagtataglay ng mga bioactive compounds na nagpapalakas sa signal ng amino acids, nagpapababa ng pamamaga at nagpapabuti sa paghigop ng nutrisyon sa antas ng selula. Sa mga kontroladong pag-aaral tungkol sa pagtanda, natuklasan na ang ilan sa mga pagkaing ito ay nagpataas ng muscle protein activation markers ng hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa karne lamang ng subukan sa mga nakatatanda. At ang pinagkaiba ay hindi lang sa kalamnan. Bumaba ang pamamaga, bumilis ang paggaling, naging matatag ang asukal sa dugo, at maging ang kalidad ng tulog ay bumut. Hindi ibig sabihin nito ay tuluyan na nating iiwan ang karne. Ang punto rito ay ang pag-unawa na pagkatapos ng 75, mas mahalaga ang kalidad at bisa kaysa sa dami. Hindi na tumutugon ang iyong katawan sa sapilitang nutrisyon. Tumutugon ito sa tamang nutrisyon o presisyon. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang 5 tradisyonal na pagkain na mas epektibo kaysa sa karne para sa mga nakatatanda pagdating sa pagpapanatili ng kalamnan, kalusugan, ng metabolismo at pangmatagalang lakas. Nakaayos ito mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamakapangyarihan. Basahin hanggang dulo dahil ang ikalawang pagkain sa listahan ay ginulat ang mga mananaliksik nang ipakita ng mga nakatatandang kumakain nito ang napakagandang pagpapanatili ng kalamnan kahit pa mas kaunti ang kabuuang proteinang nakokonsumo nila. Lahat ng mga siyentipikong basihan na sumusuporta rito ay matatagpuan sa ibaba. Ngunit bago tayo magsimula, mayroon akong mabilis na tanong. Ilang taon na po kayo ngayon? At nararamdaman niyo ba na ang proteinang kinakain ninyo ay talagang nagpapalakas sa inyo? Pagkatapos ng edad 75, isulat ang inyong edad sa ibaba dahil isa-isang binabasa at sinasagot ng aming team ang bawat komento na parang isang live na diskusyon sa klinika na nangyayari sa ilalim ng artikulong ito. Ngayon, simulan natin sa ikalima. Ang unang tradisyonal na pagkaing ito ay tahimik na nakaupo sa ating mga kusina sa loob ng maraming siglo, ngunit ang epekto nito pagkatapos ng 75 ay mas higit pa sa inaakala ng karamihan. Ikalima, fermented soybean paste, miso. Sinisimulan natin ang ating listahan sa ikalima, ang isa sa mga pinakahindi na bibigyan ng sapat na pansin na tradisyonal na pagkain sa buong mundo, ang fermented soybean paste o mas kilala bilang miso. Bago ninyo isipin na ito ay isang usong sangkap lamang mula sa ibang bansa, sandali lang, dahil ang siyensya sa likod ng simpleng paste na ito ay talagang nakakagulat. Ang miso ay kinokonsumo na sa maraming bahagi ng Asya at sa mga komunidad kung saan araw-araw itong kinakain ng mga nakatatanda. Ang kaso ng osteoporosis
paghina ng kalamnan, at pagnipis ng kasukasuan ay mas mababa kumpara sa mga bansang kanluranin. Isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutritional Science ang nagpatunay na ang proseso ng pagbuburo fermentation ay binabago ang ordinaryong protina ng tuyo upang maging isang napakadaling maabsorb na forma kung saan ang mga nagkakaedad na katawan ay kayang higupin ito ng hanggang 12 beses na mas mabilis at mas mabisa kaysa sa mga hindi na ferment na mapagkukunan ng protina. Ano ang ibig sabihin nito sa simpleng salita? Ibig sabihin, kapag ikaw ay lampas 75 na at ang iyong panunaw ay natural na bumabagal at humihina, sa pagtunaw ng pagkain, ginagawa na ng miso ang malaking bahagi ng trabahong iyon bago pa man ito umabot sa iyong tiyan. Ang mga mabubuting bakterya na nabubuo habang pinoferment ito ay bahagyang naghiwa-hiwalay na sa mga protina para maging maliliit na peptides at amino acids na agad magagamit ng iyong bituka. Ngunit meron pang iba. Ang miso ay napakayaman din sa vitamin K2, isa sa mga pinakamahalaga, ngunit madalas nakakaligtaang nutrisyon para sa kalusugan ng buto ng mga nakatatanda. Hindi lang tinutulungan ng vitamin K2 ang iyong katawan na higupin ng calcium. Dinadala nito ang calcium papunta sa iyong mga buto kung saan mo ito kailangan at inilalayo ito sa iyong mga ugat kung saan maaari itong magdulot ng pinsala. Ayon sa mga mananaliksik mula sa Universidad ng Pilipinas, UP Manila, ang mga nakatatandang humihigop ng mainit na sabaw ng miso ng kahit 4 na beses sa isang linggo ay may mas mataas na bone mineral density o mas matibay na buto kumpara sa mga bihirang kumain nito. Ang kagandahan ng miso ay kung gaano ito kadaling ihanda at kung gaano ito pwedeng ibagay sa pang-araw-araw mong buhay. Ang pinakamabisang paraan para makuha ang buong benepisyo nito ay huwag kailanman pakuluan ang miso ng direkta dahil pinapatay ng matinding init ang mga buhay na probiotic cultures. Sa halip pakuluin ang iyong tubig o sabaw ng mahina. Alisin ito sa apoy at haluin ng 1 hanggang 2 kutsara, 1 hanggang 2 tablespoons ng miso paste hanggang sa matunaw. Maaari kang magdagdag ng tokwa dahon ng sibuyas o kabute mushrooms para maging isang buong pagkain ito. Ang pag-inom ng mainit na sabaw ng miso sa umaga o bago maghapunan ay naghahanda sa iyong panunaw upang masipsip ng mas maayos ang mga nutrisyon mula sa iba pang pagkaing kakanin mo. Ang susi rito ay pagiging tuloy-tuloy dahil ang mga benepisyo ay naiipon sa paglipas ng panahon habang ang mga probiotics ay nagpaparami sa iyong bituka at unti-unting pinapabuti ang iyong kabuuang paghigop ng nutrisyon araw-araw. Ngunit gaano man kalakas ang miso ang susunod na pagkain sa ating listahan ay nagdadala sa pagpapanatili ng kalamnan sa isang ganap na naiibang level. Bago tayo lumalim, mangyaring i-click ang like at mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pang mahahalagang payo. Ika-4 sabaw ng buto bone broth mula sa pinalambot na bulalo. Nasa ika-4 na pwesto ang isang bagay na siguradong alam ng ating mga lolo't lola, ngunit tila nakalimutan na ng modernong nutrisyon. At ito ay ang totoong sabaw ng buto o bone broth na ginawa mula sa dahan-dahang pinalambot na mga butong may bulalo, marrow. Hindi tayo rito nag-uusap tungkol sa malabnaw na dilatang sabaw o mga usong powder packets na nagpapanggap na bone broth ngunit puro asin at pampalasa lamang. Ang tinutukoy natin ay ang totoong sabaw, ang uri na nangangailangan ng buong 24 hanggang 48 oras ng dahan-dahang pagpapakulo upang makuha ng maayos ang bawat patak ng nutrisyon mula sa kaibuturan ng mga buto. Nang suriin ng mga mananaliksik mula sa Philippine General Hospital, PGH, ang totoong slow-cook na sabaw ng buto, ang kanilang natuklasan ay kamangha-mangha. Ang sabaw ay naglalaman ng napakataas na konsentrasyon ng collagen peptides, glycosaminoglycans, at isang compound na tinatawag na hyaluronic acid. Lahat ng ito ay napakahalaga
para sa pagpapanatili ng cartilage ng kasukasuan tibay ng connective tissue at pagkapit ng balat skin elasticity sa mga nagkakaedad na. Isang pag-aaral na lumabas sa Journal of Agricultural and Food Chemistry ang nagpakita na ang particular na uri ng collagen na nakukuha mula sa mahaba at mabagal na pagluluto, pangunay na ang type 2 collagen mula sa mga kasukasuan at type 1 mula sa bulalo ay nahihigop ng katawan ng tao sa bilis na mas nakahihigit kaysa sa mga nabibiling collagen supplements. Para sa mga nasa edad 75, pataas ang bentaheng ito ay mas kapansin-pansin dahil ang malagulaman gelatin na anyo ng collagen sa sabaw ng buto ay hindi na dumadaan sa maraming balakid sa panunaw na siyang nagpapahirap sa mga nakatatanda na tunawin ang mga collagen supplements na nasa anyong tableta. Isa sa mga pinakakapana-panabik na natuklasan ay mula sa isang klinikal na pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, US, kung saan ang mga nakatatandang kalahok na uminom ng 2 tasa 2 cups ng sabaw ng buto araw-araw sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng malaking pag-unlad sa pagkilos ng kanilang mga kasukasuan at nabawasan ng pananakit tuwing sila ay gumagalaw. Napansin ng mga mananaliksik na ang kombinasyon ng collagen mga mineral tulad ng calcium at magnesium sa napakadaling makuha na anyo at ang amino acid na glycine ay lumikha ng isang pinagsamang epekto na hindi kayang tapatan ng anumang nag-iisang suplemento. Ang glycine pa lamang ay napakalakas na para sa mga nakatatanda dahil sinusuportahan nito ang malusog na pagtulog, binabawasan ng pamamaga, at may mahalagang papel sa paggawa ng glutathione, ang pangunahing antioxidant ng ating katawan na natural na bumababa habang tayo ay tumatanda. Para ihanda ang sabaw ng buto sa tamang paraan, magsimula sa mga dekalidad na buto. Mas maganda kung halo ito ng mga buto ng bulalo at mga kasukasuan mula sa baka o manok. Ilagay ang mga ito sa isang malaking kaldero o slow cooker. Takpan ng malamig at malinis na tubig at magdagdag ng 2 kutsara, 2 tablespoons ng apple cider vinegar na tumutulong upang higit na mabisang makuha ang mga mineral mula sa mga buto. Pakuluin ng mahina at hayaan itong maluto ng hindi bababa sa 24 na oras para sa buto ng manok at hanggang 48 oras para sa buto ng baka. Malalaman mong tama ang pagkaluto kapag lumamig ang sabaw at naging malapot na malagulaman. Ang gulamang iyon ay purong collagen. Uminom ng 1 hanggang 2 maiinit na tasa araw-araw. Mas mainam kung walang laman ang tiyan upang masipsip ang mga collagen peptides nang hindi nakikipag-agawan sa ibang pagkain. Maaari mo ring itong gamitin bilang sabaw para sa iyong mga nilaga at sopas upang madagdagan ng nutrisyon ang iyong pagkain nang hindi mo namamalayan. Ngayon, kung napabilib kayo ng sabaw ng buto, maghintay hanggang marinig ninyo kung ano ang magagawa ng ikatlong pagkain para sa inyong humihinang kalamnan. Ikatlo, madadahong gulay na iniluto sa malusog na taba. Nasa ikatlong pwesto ang isang bagay na maaring pakinggan na simple sa simula, ngunit ang siyensya sa likod nito ay pambihira. Ito ay ang mga madadahong gulay na iniluto sa malusog na taba. Tinutukoy natin dito ang mga pagkain tulad ng malunggay kangkong pechay at spinach na matagal nang naging pangunahing pagkain sa mga tradisyonal na dieta sa ating bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Narito kung saan nagkakamali ang marami. Ang pagkain ng hilaw na salad ay maayos, ngunit para sa mga nasa edad 75, pataas ang mga hilaw na madadahong gulay ay nagdudulot ng malaking problema dahil ang matitigas na cellulose walls ng hilaw na selula ng halaman ay napakahirap tunawin ng isang tumatandang sistema ng panunaw. Ibig sabihin, nakukuha mo lamang ang napakaliit na bahagi ng mga pambihirang nutrisyon na nakatago sa loob nito. Nalaman na ito ng ating mga ninuno bago pa man makahabol ang modernong siyensya. Palagi nilang niluluto ang kanilang mga gulay at halos palagi nila itong iniluluto.
kasama ang ilang uri ng malusog na taba tulad ng paggisa. Isang makabagong pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na kapag ang madadahong gulay ay dahan-dahang iniluto at kinain kasama ang taba, tulad ng olive oil, ghee o mantika ng niyog coconut oil, ang paghigop sa mga fat-soluble vitamins gaya ng vitamin A, K at E ay tumataas ng 300 hanggang 500% kumpara sa pagkain ng hilaw o walang taba. Para sa mga nakatatanda, ito ay isang napakalaking pagbabago. Ang vitamin K, isa mula sa mga madadahong gulay, ay nakikipagtulungan sa vitamin K2 mula sa mga fermented foods upang bumuo at magpanatili ng matitibay na buto. Sinusuportahan ng vitamin A ang ating immune system na nagiging mas kritikal habang natural itong humihina sa pagtanda. At ang folate sa mga madilim na luntiang gulay ay sumusuporta sa kalusugan ng puso at kaisipan, dalawang bahagi, kung saan pinakamahina ang mga nakatatanda. Ngunit mas malalim pa rito ang mga benepisyo. Ang mga madadahong gulay ay isa sa mga pinakamayamang mapagkukunan ng natural na plant nitrates na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. Ang nitric oxide ay napakahalaga para sa malusog na pagdaloy ng dugo at ayon sa pananaliksik mula sa Ateneo School of Medicine and Public Health, ang mga nakatatandang araw-araw na kumakain ng gulay na mayaman sa nitrate ay nagpakita ng malaking pag-unlad sa daloy ng dugo papunta sa utak at kalamnan. Ang mga kalahok na kumain ng lutong gulay na may kasamang taba ay nagpakita ng mas mahusay na antas ng oxygen sa kalamnan tuwing nag-eehersisyo kaysa sa mga umiinom lamang ng nitric oxide supplements. Ang tradisyonal na paraan ng pag-aayos ng mga gulay na ito para makuha ang buong benepisyo ay napakasimple. Kumuha ng isang malaking bungkos ng iyong paboritong madadahong gulay tulad ng malunggay o kangkong, hugasan ng mabuti at tadtarin ng bahagya. Mag-init ng 2 hanggang 3 kutsara 2 hanggang 3 tablespoons ng extra virgin olive oil o mantika ng niyog sa isang kawali sa katamtamang apoy. Maglagay ng hiniwang bawang. Pagkatapos ay idagdag ang mga gulay at lutuin sa loob ng 5 hanggang 8 minuto hanggang sa lumambot, ngunit nananatili ang matingkad na kulay. Huwag mo itong overcook o lutuin ng labis hanggang maging kulay abo dahil sinisira nito ang mga nutrisyong sensitibo sa init. Ang dahan-dahang pagluluto na may mantika ang pinakatamang timpla. Timplahan ng kaunting asin at isang piga ng kalamansi na nagdadagdag ng vitamin C upang lalo pang palakasin ang paghigop ng bakal iron at magkakaroon ka na ng isa sa mga pinakamasustansyang pagkain na maaaring kainin ng isang nakatatanda. Ang pinakamagandang diskarte ay magkaroon ng isang hain ng lutong gulay sa kahit isang kainan araw-araw at mag-iba-iba ng uri sa buong linggo upang makuha mo ang buong spectrum ng phytonutrients na iniaalok ng bawat uri. Ang mga gulay na yon ay pambihira. Ngunit ang pagkain sa ikalawang pwesto ay tinatawag ng mga mananaliksik na pinakakumpletong mapagkukunan ng protina para sa mga tumatandang individual. Ikalawa, buong sardinas na may nakakaing buto. Sa ikalawang pwesto, mayroon tayong tradisyonal na pagkain na minsan nang naging pangunahing haligi ng dieta sa halos lahat ng komunidad na malapit sa dagat, ngunit tila hindi na gaano napapansin sa makabagong panahon, at ito ay ang buong sardinas na kinakain kasama ang malalambot nitong buto. Alam ko ang iniisip ng ilan sa inyo. Hindi masyadong kaaya-aya pakinggan ang sardinas. Ngunit pagdating sa mga partikular na pangangailangang nutrisyonal ng mga taong lagpas 75, ang sardinas ay nasa sarili nitong nangungunang antas. Isang komprehensibong pagsusuri na inilathala sa Journal na Nutrients ang natuklasan na ang buong sardinas kasama ang buto ay isa sa mga natatanging pagkain sa mundo na sabay-sabay na nagbibigay ng mataas na kalidad at kumpletong protina.
omega-3, fatty acids sa pinakamabilis makuha na anyong EPA at DHA. Napakadaling maabsorb na calcium mula sa nakakaing buto, vitamin D na laging kulang sa mga nakatatanda, vitamin B, 12 na mahalaga para sa nerbiyos at kalusugan ng utak, at ang mineral na selenium na isang makapangyarihang tagapagtanggol laban sa mga sakit antioxidant. Ito ay isang napakakumpletong profile ng nutrisyon na naka-impact sa isang maliit at abot-kayang isda. Ang kwento ng calcium pa lamang ay sapat na upang maging paborito ng sino mang lagpas 75 ang sardinas. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Food and Nutrition Research Institute, FNRI, DOST, na ang katawan ay humihigop ng calcium mula sa mga buto ng sardinas sa mas mataas na antas kaysa sa mga suplemento dahil ang mga buto ng sardinas ay naglalaman ng calcium kasama ang phosphorus at iba pang sangkap na madaling nakikilala at nagagamit ng ating katawan kumpara sa calcium carbonate na makikita sa karamihang tableta. Sa mundong kung saan ang pagkabali ng balakang mula sa osteoporosis ang isa sa mga pangunahing sanhi ng kapansanan at maging pagkamatay sa mga nakatatanda, ang natuklasang ito ay labis na mahalaga. Nariyan din ang kwento ng omega-3. Ang EPA at DHA, fatty acids sa sardinas, ay mabibisang sangkap laban sa pamamaga. Ang palagiang pamamaga sa katawan o inflammaging ay kinikilala na ngayon bilang pangunahing sanhi ng pagkawala ng kalamnan, pagkasira ng kasukasuan at paghina ng isip sa mga nakatatanda. Natuklasan sa isang pag-aaral ng Silliman University na ang mga nakatatandang kalahok na kumain ng maliliit na isdang mayaman sa omega-3 tulad ng sardinas nang hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo ay nagpakita ng malaking pagbaba sa senyales ng pamamaga ng katawan at nakaranas ng mas kaunting pagkawala ng kalamnan sa loob ng 12 buwan kumpara sa mga kumonsumo ng parehong dami ng protina mula sa karne. Partikular na nabanggit ng mga mananaliksik na ang pagsasama ng protina at omega-3 sa iisang pagkain ay lumikha ng mas malakas na epekto kaysa sa pag-inom ng hiwalay ng protina at fish oil supplements. Para makuha ang pinakamataas na benepisyo, piliin ang buong sardinas na nakababad sa extra virgin olive oil kung dilata dahil ang kombinasyon ng omega-3 mula sa isda at ang monounsaturated fats mula sa olive oil ay nagpapabuti sa paghigop nito sa katawan. Maaari mo itong kainin direkta mula sa lata kasama ng whole grain na tinapay na may piga ng kalamansi. I-mash ito at ihalo sa abokado, ihalo sa pasta, o ilagay sa ibabaw ng iyong lutong madadahong gulay mula sa ating 3 pwesto para sa isang napakasustansyang pagkain. Ang susi ay kainin ang buong sardinas, pati na ang mga buto na sapat ang lambot upang madaling nguyain at kung saan nakasentro ang karamihan sa calcium. Layunin na kumain nito ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo at sa loob lamang ng ilang linggo, magsisimulang makita ng iyong katawan ang pinagsamang benepisyo ng pambihirang tradisyonal na pagkaing ito. Ang sardinas ay talagang napakagaling, ngunit walang anumang tinalakay natin sa ngayon ang makakalapit sa numero 1 pagkain sa listahang ito. Unadahan-dahang, inilutong monggo at iba pang legumes lentils. Nasa unang pwesto ang kaisa-isang pinakamakapangyarihang tradisyonal na pagkain para sa mga nasa edad 75, pataas ang dahan-dahang inilutong monggo at iba pang legumes o lentils. Ang siyensya sa likod ng pagpiling ito ay napakumbinsi na tuluyan nitong binabago kung paano iniisip ng mga nangungunang mananaliksik sa mundo ng kalusugan ang tungkol sa protina at pagtanda. Hindi lamang ito isang usong health food. Suportado ito ng mga dekada ng pananaliksik mula sa pinakamatagal na pag-aaral tungkol sa kahabaan ng buhay ng tao. Nang tukuyin ni Dr. Ricardo Dalisay at ng kanyang team ang mga sona ng mahabang buhay, tulad ng matatagpuan sa Batanes at ilang bahagi ng Ilocos mga rehiyon,
kung saan ang mga tao ay patuloy na namumuhay ng pinakamalakas at pinakamahaba, umaabot sa 70 at 100 taong gulang sa bilang na 10 beses, na mas mataas kaysa sa karaniwan nakita nila ang isang salik sa pagkain na pare-pareho sa bawat lugar. Ang salik na yon ay ang pang-araw-araw na pagkain ng legumes, partikular na ang mongo, chickpeas, garbanzos at iba pang uri ng balatong. Hindi karne, hindi isda, hindi gatas. Ang mga legumes ang naging numero unong prediktor ng mahabang buhay sa lahat ng mga rehiyong ito. Isang malaking pag-aaral na inilathala sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition na sumubaybay sa mga nakatatandang populasyon sa iba't ibang bansa sa loob ng 7 taon. Ang natuklasan na sa bawat 20 gramo na pagtaas sa pang-araw-araw na pagkonsumo ng legumes, ang panganib ng kamatayan mula sa lahat ng sanhi ay bumaba ng humigit kumulang 7 hanggang 8%. Walang ibang grupo ng pagkain ang lumapit sa ganoong uri ng benepisyo sa kaligtasan, ngunit dito nagiging tunay na kamangha-mangha ang kwento para sa mga lagpas 75 na. Nagsagawa ng detalyadong pagsusuri ang FNRI kung paano nakikipag-ugnayan ang mongo at iba pang legumes sa tumatandang katawan, at ang kanilang natuklasan ay nagpapaliwanag kung bakit ang mga tradisyonal na kultura na araw-araw kumakain ng mga ito ay nagkaroon ng maraming malalakas at malulusog na nakatatanda. Una, ang mga mongo at legumes ay may kakaibang kombinasyon ng protina at resistant starch na lumilikha ng dahan-dahang paglabas ng amino acid. Hindi tulad ng protina sa karne na mabilis na natutunaw at madalas na sinasayang lamang ng mga tumatandang katawan. Ang protina mula sa dahan-dahang inilutong mongo ay unti-unting inilalabas sa loob ng ilang oras na nagbibigay sa tissue ng kalamnan ng tuloy-tuloy na supply ng amino acids para sa pagkukumpuni at pagpapanatili. Ang mabagal at tuloy-tuloy na paghahatid na ito ay mas tumutugma sa kung paano aktwal na pinoproseso ng kalamnan ng mga nakatatanda ang protina kaysa sa mabilis na pagbagsak nito mula sa karne. Kaya nalaman ng mga mananaliksik na ang kapangyarihan ng protina mula sa legumes na bumuo ng kalamnan sa mga nasa edad 75 pataas ay maaaring mas mataas kaysa sa mga pinanggagalingan ng hayop. Ikalawa, ang mongo ay mayaman sa resistant starch, isang uri ng fiber o hibla na nagpapakain sa mga mabubuting bakterya sa bituka. Kapag ang mga mabubuting bakteryang iyon ay ginamit ang resistant starch, gumagawa sila ng short-chain fatty acids, partikular na ang butyrate, na nagpapababa ng pamamaga sa buong katawan, nagpapatibay sa lining ng bituka, nagpapabuti sa immune system, at nagpapalakas sa paghigop ng calcium mula sa lahat ng iba mo pang kinakain. Para sa mga nakatatandang humaharap sa pagkasira ng bituka dahil sa edad o mahinang immune system, ang epektong ito ay napakahalaga at hindi kayang gayahin ng anumang produktong karne. Ikatlo, ang mga legumes tulad ng mongo ay isa sa mga pinakamagandang mapagkukunan sa dieta ng folate bakal, iron, potassium at magnesium. Lahat ng ito ay madalas na kulang sa mga nakatatanda, ngunit napakahalaga para sa kalusugan ng puso, paggana ng kalamnan at regulasyon ng presyon ng dugo. Ang bakal sa mongo ay napakadaling sipsipin kapag isinama sa vitamin C, kaya naman ang mga tradisyonal na paghahanda ay palaging isinasama ang mongo sa mga kamatis o katas ng kalamansi. Ang sinaunang karunungang ito sa pagsasama ng pagkain ay paulit-ulit na pinatunayan ng modernong nutrisyon. Ang pinakamagandang paraan upang maihanda ang mongo para sa pinakamataas na benepisyo ay sa pamamagitan ng tradisyonal na mabagal na pagluluto, slow cooking. Magsimula sa pagbabad ng iyong mongo ng hindi bababa sa 4 hanggang 6 na oras o magdamag na lubos na nagpapababa sa mga compounds na tinatawag na lectins at phytic acid
na maaring makagambala sa paghigop ng mineral at magdulot ng hindi komportableng panunaw. Pagkatapos ibabad sa lain at hugasan ng mabuti, pagkatapos ay ilagay sa kaldero kasama ang malinis na tubig o sabaw ng buto mula sa ikaapat na pagkain sa ating listahan para sa isang pambihirang kombinasyon. Magdagdag ng mga rekado tulad ng sibuyas, bawang luyang, dilaw, turmeric at cumin. Lahat ng ito ay may kanya-kanyang benepisyo laban sa pamamaga. Lutuin sa mahinang apoy sa loob ng humigit kumulang 45 minuto hanggang 1 oras hanggang sa tuluyang lumambot at halos maging creamy o malapot. Ang malambot at malapot na pormang iyon ay nangangahulugang ang cellular structure ay tuluyang nang nadurog, kaya't mas madaling makuha ng iyong sistema ng panunaw ang bawat nutrisyon. Tapusin ito ng saganang piga ng kalamansi at isang patak ng extra virgin olive oil upang mapalakas ang paghigop ng bakal at mga fat-soluble vitamins. Ang tradisyonal na diskarte ay ang kumain ng isang mangkok ng monggo o anumang legumes araw-araw. At base sa lahat ng ebidensya mula sa mga sona ng mahabang buhay at klinikal na pananaliksik, ang pang-araw-araw na ugaling iyan ang maaring maging kaisa-isang pinakaepektibong pagbabago sa dieta na magagawa ng sinumang lampas 75 taong gulang para sa kanilang pangmatagalang kalusugan, lakas at mahabang buhay. Kapag pinagsama mo ang mabagal na inilalabas na protina, prebiotikong fiber, mga sangkap, laban sa pamamaga at siksik na mineral, makakakuha ka ng pagkain na tumutugon sa halos lahat ng malalaking hamon sa nutrisyon na kinakaharap ng mga tumatandang individual. Kaya ayan po, 5 tradisyonal na pagkain na pinatutunayan ng siyensya na mas makapangyarihan para sa mga nasa edad 75 pataas kaysa sa mga nakasanayang payo na kumain ng napakaraming karne. Mula sa nakakapagpagaling sa bituka na miso 5 sa pampalusog na collagen ng tunay na sabaw ng buto, 4 sa makapangyarihang kombinasyon ng lutong madadahong gulay sa malusog na taba. 3 hanggang sa kompletong nutrisyon ng buong sardinas. 2 at sa wakas, sa hindi matatawarang kampeon ng mahabang buhay, ang dahan-dahang inilutong monggo at legumes una. Ang bawat isa sa mga pagkaing ito ay abot kaya madaling mahanap, simpleng ihanda at suportado ng seryosong siyentipikong pananaliksik. Ang pinakamagandang bahagi rito ay hindi mo kailangang baguhin nang biglaan ang buong dieta mo magdamag. Magsimula muna sa 1 o 2 sa mga pagkaing ito ngayong linggo. Gawin itong regular na bahagi ng iyong nakagawian at hayaang maipon ang mga benepisyo nito sa paglipas ng panahon. Ang iyong mga buto kalamnan, kasukasuan bituka utak at puso ay magpapasalamat sa iyo. Ang pinakamalaking aral dito ay ang pagtanggap na ang ating katawan ay nagbabago at kasabay nito, dapat din tayong maging matalino sa ating kinakain. Hindi porket mahina na ang ngipin o mabagal na ang panunaw ay hahayaan na lang nating manghina ang ating katawan. Ang karunungan ng ating mga lolo't lola tungkol sa pagkain ng maiinit na sabaw, gulay at monggo ay hindi lamang tradisyon, ito pala ay pinakamataas na uri ng medisina na ngayon ay kinikilala na ng siyensya sa ika-21 siglo. Nasa sa inyong mga kamay na ngayon ang kaalaman upang simulan ito. Kung nabuksan ng artikulong ito ang inyong isipan sa isang bagong kaalaman ngayon, gawin niyo po sana akong pabor at mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang ilagay ang inyong edad, i-click ang subscribe button at i-share ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan upang matulungan din natin silang humaba at lumakas ang buhay. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa.